Inireklamo ng panggagahasa ang isang binatilyong 14 anyos. Ang biktima, 13 anyos niyang kabarkada. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Nadatnan namin sa opisina ng social worker sa Baseco sa Maynila ang lalaking 14 anyos na umunoy ng rape ng 13 anyos na babae. Kasama ng binatilyo ang kanyang lola na pumayag na makapanayam namin ang bata. Itinanggi ng binatilyo ang aligasyon. Nilagyan niya po ang case mark dito sa dibdib. Nilagyan ko lang din po siya. Sinasabi mo ay hindi rape yun? Hindi po. Itong biktima at saka suspect, magkabarkada. Ito yung mga pagalagala sa lansangan at nung matapos silang, siguro napagod sila kagagala, nagpahinga sila sa isang lugar, sa isang bahay, na sinamantala naman nung suspect na puwersahin itong biktima. Pinagsisisihan naman daw ng binatilyo ang pangyayari. Huwag po nila akong gayahin, tsaka huwag po silang layas. Hindi na po ako ulit. Sumakabilang buhay na ang magulang ng bata, kaya lola niya ang nag-aaruga sa kanilang 4 na magkakapatid. Ang asawa ko may sakit, hindi nakakapaghanap buhay. Isa na yun sa iniintindi ko, tapos ganyan pa siya. Pag hindi siya umuwi ng bahay, hindi na ako mapagkatulog. Ang walang certified true copy ng birth certificate na nagpapakitang 14 anyos lang talaga siya. Photocopy lang ang dala ng lola ng bata. Kailangan namin ma-proof, mapatunayan muna na minority din siya bago siya i-discernment. Pwede rin sanang ipacheck ang bata sa dentista para malaman ang dental age nito. Halos 1 oras tumagal ang diskusyon sa pagitan ng lola ng bata, social worker at pulis. Hanggang sa mapagdesisyonan na isailalim muna ang bata sa pangangalaga ng pulis habang hindi pa ito natitingnan ng dentista. Ang batang nagreklamo ng rape naman, nasa pangangalaga na ngayon ng kanyang pamilya sa Tondo. Sa isang tweet, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na kailangan ng treatment at reformation ng lalaking suspect, habang kailangan naman daw ng hustisya at compensation ng biktima. Sandra Aguinaldo, GMA News.